Hallelujah, 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 hallelujah. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, puri ng manunubos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria'y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria'y siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." Maria, ani Jesus. Humarap siya at kaniyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama." Wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga, hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin si Kristong muling nabuhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito, patuloy po nating nadarama ang walang humpay na pag-asa at kagalakang dulot ng muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Kaya nga sa ating ebanghelyo, narinig natin ang isang pangyayari pagkatapos ng muling pagkabuhay mismo ni Kristo.
At ang ebanghelyo po natin ay ang pagpapatuloy ng ebanghelyo noong linggo. Kung maaalala ninyo, matapos matagpuan ni na Simon Pedro at Juan ang mga telang nakalatag sa puntod, sila'y nagsiuwian habang si Maria Magdalena natira sa libingan na nananangis. Nang makita niya ang anghel, ay nagtanong sa kanya kung bakit siya tumatangis. Sinabi niya na kinuha ang Panginoon. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, nang makita ito ni Maria Magdalena, ay nakita na niya si Jesus at kaniyang sinabi, Rabboni, na ang ibig sabihin, Guro. Kung inyong mapapansin, si Maria Magdalena, ayon sa pagkakasulat sa ating kasulatan, siya ay isang babaeng makasalanan. Sa katunayan, 7 demonyo ang pinaalis at pinalayas ni Jesus mula sa kanya. At kung siya'y makasalanan, bakit kaya nagpakita si Jesus sa kanya? Unang-una, bagamat si Maria Magdalena ay isang makasalanan, siya ay nagbalik loob sa Diyos. At alam po ninyo, ito ang mahalaga sa Panginoon. Bagamat tayo ay may madaling na nakaraan, sa ating pagbabalik loob, tayo ay pinatatawad ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng bagong puso at bagong buhay. Kaya naman, si Maria Magdalena, isang makasalanang nagsisi. Isang makasalanan na tinuwid ang buhay, alang-alang sa pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. At dito, makikita natin na tunay ngang ang isang taong pinagkalooban ng Diyos ng kapatawaran, binibigyan niya ng bagong pagkakataon. At pagmasdan ninyo, si Maria Magdalena pa ang unang naging saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Dating makasalanan na pinatawad, ngunit binigyan ng pagkakataon upang mamuhay sa liwanag at katotohanan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang hamon din sa atin, gaya ni Maria Magdalena, bagamat maraming pagkakataon na tayo ay nasasadlak sa kasalanan at kasamaan ng mundo, huwag tayong magdadalawang isip na magbalik loob. Dahil si Kristo, binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang ituwid muli ang ating mga pagkakamali. At sigurado iyon, sa ating pagbabalik loob, tayong lahat pagpapalain ng Diyos. Kaya ano ang wika ni Maria Magdalena? Nakita ko ang Panginoon. Sa taong inaayos niya ang kaniyang sarili. Sa isang taong iniaayos niya ang kaniyang buhay tungo sa kabanalan at kabutihan. Hindi malayong makita rin niya ang Diyos. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kagaya ni Maria Magdalena, tayo ay magbalik loob. At dapat, pag tayo'y nagbalik loob, hindi na tayo babalik sa ating dating pamumuhay.
Dapat isang pamumuhay na banal at mabuti na ang ating babagtasin. Dapat may pagbabago. Ito yung pinakamahalaga sa pagbabalik loob. Dapat, kagaya ni Maria Magdalena, may positibong pagbabago sa ating buhay. At kapag tayo ay nagbago, tiyak yon ang pagpapala, ibibigay at ipaparamdam ng Diyos sa atin. Mga kapatid kay Kristo, walang imposible sa isang makasalanang nagsisisi. Walang imposible sa isang taong nais ituwid ang kaniyang pagkakamali. Kaya nga nabuhay si Jesus Nazareno upang tayo'y bigyan ng pagkakataon. At nawa, huwag nating sayangin ang pagkakataon na magbalik loob at magbago ng ating buhay. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak kay Kristong Hari at Tagapagligtas.